Amen. Sa mga kapatid, praise the Lord. Andito ulit tayo para sa ating morning revival preview. So magpi-preview na tayo. Amen. So ang schedule natin ngayon ay week 2, day 2. Para sa ating mga Bible verses, magbabasa na ako. Matthew 9:10 to 11. And as he was reclining at table in the house, behold, many tax collectors and sinners came and reclined together with Jesus and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with the tax collectors and sinners?" Ayan ang question. Para sa mata ng mga Pariseo. Ang mga Pariseo to. Sa mata nila, parang hindi okay. Ito yung mga mata ng relihiyosong tao. Na ang Panginoon ay nakikihalubilo. Isipin mo, nakikihalubilo. Kumakain, nakasalo ang mga tax collectors and sinners. Eh di ba itong mga tax collectors, ito yung mga makasalanan ng panahon na yon. Mga taong hindi kinalulugdan, minamaliit, sapagkat sila ay mga tax collectors. Sila ang mga kilalang makasalanan. Parang marumi. Tapos ang Panginoon nakikikain sa kanila para sa kanila. Kala namin yung inyong master ay banal. Kung banal siya, ba't siya nakikihalubilo sa mga makasalanan? So yan ang tanong. At mula dyan, nagkaroon tayo ng topic na kung saan ang Panginoon ay nagpakilala kung sino siya. So magbabasa na ako para mas maintindihan natin ito. The Lord took the opportunity given him by the Pharisees' question to give a very sweet revelation of himself as the physician. So napaganda tuloy. Dahil sa kanilang question, nagkaroon ng pagkakataon ng Panginoon na maipakilala yung kanyang sarili. So maganda din naman yung tanong nila. Mula dito ang Panginoon na naipakilala niya yung kanyang sarili. Sapagkat kung walang mga eksenang ganito, hindi din makakabuelo ang Panginoon para magpakilala. Amen. So ano sabi ng Panginoon? Those who are strong have no need of a physician, but those who are ill. The Lord was telling the Pharisees that these tax collectors and sinners were patients, sick ones, and that to them the Lord was not a judge, but a physician, a healer. Diba? So sa mata ng mga tax collectors, ito sa mata ng mga Pharisees, ito mga tax collectors ay mga sinners, mga maruruming tao. Kaya bakit pumapayag ang Panginoon na makikain sa kanila? Kasi yung mundo ganyan eh. Alam niyo ba? Ang mundo kasi, ang mga tao naghahanap ng mga tao na gusto nilang maging kaibigan, maging ka-close, maging associates. At pumipili sila. May mga tao sa mundo na dinidespise. Lalo na pag alam nila yan ay masamang tao, kasalanan, o dating may record, o kung ano pa yan. Ayaw nila makihalo sa ganyan. So, ganun. Kasi pag nakihalo ka dyan, para bang sinasabi yung kasabihan na sabihin mo kung sino yung kasama mo at sasabihin ko kung sino ka. Parang pwedeng i-apply yung ganyan. Pero maganda ito sapagkat ang Panginoon ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang manggagamot. Yun. So bilang physician, doktor, manggagamot, tagapagpagaling. At tinuring niya itong mga tax collectors, mga maniningil ng buwis at makasalanan ng mga pasyente. Hindi sila marurumi, pasyente sila. Kailangan nila ng manggagamot. Hindi sila mga tao na dapat
itapon na lang o baliwalain na lang. Hindi. So alam natin ang kaibahan ng isang taong marumi at isang taong pasyente. Naintindihan natin na pag sinabi mong pasyente, may sakit lang yan. At ang kailangan yan ay doktor. Kaya sa mata ng Panginoon, hindi siya isang, sa posisyon ng Panginoon, nung siya ay dumating, hindi siya judge. Hindi siya judge. At hindi niya tinuring itong mga taong ito na mga masasama at mga walang kwentang tao. Kundi tinuring niya na itong mga taong ito ay may sakit. Pag may sakit, may pag-asa pang maging maayos. Di ba? Ang kailangan lang nila, pagalingin. At yan ang gustong gawin ng Panginoon. Okay, so ang ganda ng ng entra niya. Di ba? Kaya kung tayo ay nagbibisita ng mga taong makasalanan, kailangan maintindihan natin na sila ay hindi naman mga taong walang pag-asa. Ituring natin sila ng mga tao na may sakit at pwede pang gumaling sa pamamagitan ng Panginoon. Dapat ganun. Huwag nating maliitin at huwag nating ituring ang mga tao na walang pag-asa. At huwag tayo maging hukom sa kanila, kundi tulungan natin silang gumaling sa pamamagitan ng Panginoon. So yan yung magandang eksena rito. A judge's judgment is according to righteousness, whereas a physician's healing is according to mercy and grace. Those whom He made people of His heavenly kingdom were lepers, paralytics, the fever-ridden, the demon-possessed, those ill with all kinds of diseases, despised tax collectors and sinners. So alam niyo ba yung mga naging tao sa loob ng kaharian, mga ganitong tao na may problema lahat. So yan yung mga taong tinamo ng Panginoon para sa kaharian. Mga ketongin, paralitiko, mga taong inaapoy ng lagnat, mga inaalihan ng demonyo, no? At mga merong sakit ng iba't ibang mga uri ng karamdaman. At mga mga despised tax collectors and sinners. So yan yung mga taong tinamo ng Panginoon para sa kanyang kaharian. Pinagaling niya mga tao na yan, ginamot niya, ginawa niyang mga tao ng kaharian. Kaya wala naman tayo maipagmamalaki. Sabihin natin, ngayon tayo ang kaharian ng Diyos. Wow, taas natin. Pero ano tayo? Mga ganitong klase. Mga, ano ang sinasabi niya? Mga tao na ketongin. Ketongin. Alam niyo, ang ketongin kasi sa Biblia ay sumasagisag sa makasalanan. Mga makasalanan. Na ang ibig sabihin, maruming tao talaga. Nung unang panahon, ang mga ketongin, hinihiwalay yan. Hindi hinahawakan yan. Pinandidirihan. Ganon, mga ketongin. Pero ang pakahulugan ng ketongin ay makasalanan. Lalo na ang kasalanan ng pagre-rebelde. Ketongin, mga makasalanan, ang pangunahing kasalanan nila ay rebelde sila. Rebelde sa Diyos. Hindi sumusunod sa Diyos. Sumusuway sa Diyos. Lumalaban. No? At sinasalungat ang autoridad ng Diyos. Mga rebelding tao. Yan ang mga ketongin sa Biblia. Mga paralitiko. Ang mga paralitiko naman ay sinasagisag ng mga tao na walang lakas para paglingkuran ng Panginoon. Pagdating sa paglilingkod, sila? Paralyzed sila. Wala silang kakayahan. So, ganyan din naman tayo noon eh. Hindi tayo marunong maglingkod sa Panginoon. Wala tayong abilidad, wala tayong kakayahan. Sa mata ng Panginoon, tayo ay mga paralitiko. Di ba? At mga fever-ridden.
mga inaapoy ng lagnat. Alam niyo yung mga fever-ridden ng mga tao sa panahon na ito? Ito yung mga mainit, nagbabaga pagdating sa mga bagay ng sanlibutan. Di ba? Yung iba, fever-ridden, nagbabaga. No? Para sa mga sports, sa mga gadgets, sa mga computer. O, yung iba naman ay baliw na baliw. Yan, baliw na baliw sa mga kung sino-sinong ina-idolize nila sa mundo. Ganon. So, nakakita ako ng mga concert kung paano himatayin yung mga tao na talagang baliw na baliw sila, mga bedridden yan, yung mga ganyan. So, demon possessed, mga inaalihan ng demonyo, demonyo ng sugal, demonyo ng alak, demonyo ng mga bisyo. Yan ay mga demons na ino-occupy ang tao upang ang tao ay hindi makasunod sa Diyos. Mahadlangan kung ano-ano mga demons yan, mga addiction sa buhay ng tao. Mga demons yan. So, yan ang kondisyon natin. Iba't ibang sakit. Meron naman mga iba, bulag, na pinagaling niya. Ang ibig sabihin ng bulag, walang paningin sa Diyos. Hindi nila nakikita na may Diyos. Ang dami mga sakit na lahat ng ito nilutas ng Panginoon. Tayo ay mga dating ganyan. Kung gumaling ka na, praise the Lord. Ang Panginoon ang nagpagaling sa iyo. Sino ba sa atin dito ang hindi napasailalim sa mga demonyong bisyo? Ang dami niyan. Karamihan. Bago tayo natamo ng Panginoon, nandyan tayo sa mga ganyang bagay. Diba? Mga nagpapausok. Sabi ng iba, brother, hindi naman ito sigarilyo na eh. Ito na yung bagong pausok ngayon. Ano ba klaseng pausok yan? Bisyo rin yan. Okay, so, magbasa na tayo. Okay, sabi rito. Amen. However, he came to minister as a physician, to heal, recover, enliven, save them so that they might be constituted to be his new and heavenly citizens, with whom he could establish his heavenly kingdom on this corrupted earth. Ang Diyos natin, gusto niya magkaroon ng kaharian dito. Kung walang tao, walang mamamayan ng kaharian. Walang kaharian, walang paghaharian. Kaya kailangan mapuno ito ng tao. At para makagain niya ang mga tao, kailangan maging physician siya. Kasi wala rin siya mapili eh. Lahat may sakit eh. Sapagkat fallen ang tao. Tandaan natin, pumasok ang kasalanan, pumasok ang pagkatisod, at lahat ng klase ng problema pumasok. At ang tao ay naging kalunos-lunos ang sitwasyon. Para mga may sakit lahat. May sakit lahat kung tutuusin. At ang Panginoon dumating dito sa mundo, hindi upang humatol. Kung hahatol siya, walang matitirang tao. Wala ring tao sa kaharian niya. Kaya tama yung ginawa niya. Thank you, Lord. Mabuti na lang physician ka. Kung dumating ka para hatulan kami, lahat kami, tapos na. Pero ang Panginoon, napakabuti. Dumating siya. Pinagaling niya tayo, isa-isa. Di ba? Tingnan ninyo yung inyong nakaraan. Tingnan ninyo kung anong klaseng tao kayo nung nakaraan. Makikita mo, malala ka. Pero hindi mo namalayan paano ka pinagaling ng Panginoon. Pero alam natin, natuto tayo lumapit sa Kanya. Humingi ng awa, di ba? Magbukas ng ating sarili, manampalataya, kilalanin siya. No? Hindi natin tinatwa na tayo ay masasama. Hindi natin tinatwa, inamin natin yan. Ako inamin ko yan. At yan ay nagbigay ng oportunidad sa Diyos para lalo tayong pagalingin. Naku, yung mga tao sa mundo ngayon, ito, totoo. Maraming mga tao
Naglalakas-lakasan minsan. Wala akong sakit, di ko kailangan ng doktor. O physical ito. Pero yung result ng iyong laboratory ang magsasabi kung anong meron ka. Hindi mo yan makakaila. At yung iba, nakita na. Ayaw pa rin pumunta sa doktor. Pero ang tunay na doktor talaga ay ang Panginoon. At kailangan aminin natin, tayong lahat ay may problema. At siya ay naririto upang tayo ay pagalingin, iligtas, ipalakasin, gawing malusog, bigyan ng pananampalataya, bigyan ng buhay, patawarin. Lahat ito ay ginawa ng Panginoon upang tamuhin tayo para sa kanyang kaharian. So, maganda ito. Amen. 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 So, the self-righteous Pharisees did not realize that they needed him as a physician. They considered themselves strong, hence blinded by their own self-righteousness. They did not know that they were ill. So ito yung problema ng mga self-righteous Pharisees. Yan ang mga religyoso noong panahon na yun. Tinuturing nila ang kanilang mga sarili na mga matuwid, righteous. Hindi nila alam na sila mismo ay mga taong may sakit. Sila mismo kailangan nila ng Panginoon. Sila mismo ay hindi matuwid sa mata ng Panginoon. Pero, hindi nila nakikita yan. Ang akala nila, sila ay malilinis, matuwid, maayos, at nagkokondena ng mga makasalanan. Kaya, yan yung sitwasyon. So, sa isang banda, eto mga, obviously, kitang-kitang makasalanan. Totoo naman yan, yung mga tax collector ng panahon na yun, mga ano yan, marurumi yan, magulang yan. No, hindi matuwid. Kaya, ano sila, hantad sila ng panahon na yun. Hantad ng mga taong liko. No, kaya, kinukondena sila. Pero ito naman mga taong religyoso, magaling sa Biblia, maraming alam. Di ba? Hindi nila tinuturing yung sarili nila na katulad ng mga Pariseo, ay katulad ng mga tax collector, ng mga liko. Pero hindi nila alam, sila ay liko din. Sapagkat lahat ng tao ay natisod, naging makasalanan, naging hindi matuwid. No? At nagkaroon ng kalikasan ng kasalanan. Kaya walang exempted. Walang exempted. Ang Panginoon lang ang walang kasalanan. Siya lang ang tagapagligtas na naging qualified upang maging manggagamot para pagalingin tayo. Pero ito mga Pharisees, hindi nila inaamin yan. No, pinapalabas nila na sila yung mga matuwid, magagaling yung panahon na yun. So, lumabas na tayo dun sa topic na religion. Ngayon, pagkatao naman ang ating pinag-uusapan. Pagkatao naman. At nandiyan pa din. Anong klase mga tao ang nandiyan dyan sa loob ng relihiyon. Amen. The self-righteous Pharisees criticized the Lord Jesus and condemned all those unclean people. But the Lord seemed to say, these people are not unclean. They are sick. I have not come as a judge to condemn them as a physician, but as a physician, as their dear, lovely, intimate healer. Amen. The Lord Jesus was surely indicating that the Pharisees who thought that they were righteous were actually just as sick as the others were. Amen. So yan yung scenario. Okay? Amen. So, ang Panginoon kasi, okay, ang ganda ng kanyang approach dito.
Sa isang banda, hindi niya tinatwa na itong mga mga tax collectors, no, itong mga sinners, hindi naman niya sinabi matitino yan. Hindi niya sinabi. Pero tinuring niya na ang kaso nila, okay, ang kaso nila ay may sakit sila, kaya ganun sila. May sakit sila. So, kung ang Panginoon ay hukom, mahahatulan sila. Kasi totoo namang sinners sila eh. Ang hukom ay upang hatulan ang mga makasalanan at hindi matwid. Pero alam niya ang direksyon na kung siya ay darating bilang hukom, walang matitirang tao, walang karapat-dapat. Kaya ang ginawa niya, siya ay dumating bilang tagapagligtas sa aspekto ng manggagamot. No, at dahil diyan, nagkaroon siya ng oportunidad na tulungan itong mga makasalanan bilang mga taong may sakit. Ito namang mga Pariseo, ang kanila namang pananaw, itong mga taong ito ay mga masasama, no, na mga dapat hatulan, mga marurumi na hindi dapat kupkupin. So yun yung pananaw nila. Pero sa totoo, nung sinabi ng Panginoon na siya ay manggagamot, kasama ang mga Pariseo na gusto niyang gamutin, na sila din ay mga taong may sakit, na katulad din nitong mga sinners at mga tax collectors. Kaya lang, no, sila ay nagmamalaki. Nagmamalaki kasi ang Panginoon, ang kanyang pagkakataon ay depende rin sa sitwasyon ng tao o sa attitude, sa attitude. Kapag ikaw nagmalaki ka, hindi mo tinuturing na ikaw ay makasalanan, wala ring magagawa ang Panginoon sa iyo. Kaya nga yung salvation, merong aspekto ng repentance. Repentance. Ang repentance, tinuturing mo ang sarili mo, okay, na ikaw ay makasalanan. At upang ikaw ay maligtas, dapat bumaling ka sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng repentance, pagbaling. Pagkilala sa abang kondisyon mo at pagbaling mo sa Panginoon. So yan yung wala sa mga Pariseo. Wala silang repentance sapagat hindi nila nalalaman yung kondisyon nila. Naging sobra ang taas nila. Kaya kung minsan hindi maganda yung marunong eh. Alam niyo kasi ano ang nagpataas sa kanila? Una, yung posisyon nila sa loob ng relihiyon. O, ginagalang sila ng mga tao, o, kinikilala sila, at sila naman ay magagaling, maraming alam. No, at dahil diyan, nabulag sila. Bulag sila na sila ay mga makasalanan din. Diba? Kaya, hindi ko sinasabing masamang maging marunong, but minsan nakakahadlang ito. Nakakahadlang ito. At yung mga tao na sobrang tino, alam niyo, matino. Kuminsan na nakakita rin ako ng mga tao na tinuturing nila yung sarili nila na mga matitino sila. Ang hirap nilang dalhin sa Panginoon. Kasi una-una, hindi mo sila mahanapan ng kamalian. May mga taong ganon. Tapat sila sa trabaho nila. Wala silang record. Malinis ang kanilang pagtatrabaho. Maayos sila magdala ng pamilya. Wala silang bisyo. Wala silang mga kalikuan. Tapat sa ang relasyon nila sa kanilang asawa. Hindi mo mahanapan ng problema. Kaya pag dinala mo yung gospel, pwede niya sabihin, wala naman akong problema eh. So, nakasumpong na kami ng mga ganyang tao. Ang hirap pasukan. Napakataas ng tingin sa sarili. Self-righteous. Delikado. At dahil diyan, sa self-righteous, nahahadlangan siya
na manampalataya sa Panginoon. Nahahadlangan siya na kilalanin ng Panginoon. Nahahadlangan siya upang magsisi. So, yung mga Pariseo, mas mataas pa ang posisyon kaysa dyan. Kasi sila ay mga relihiyosong tao at tinuturing na makadiyos. Kaya, ano nangyayari? Minamaliit nila yung makasalanan. Pati Panginoon, pinintasan nila. Di ba? Binubuli nila ang Panginoon dahil sa kanilang kondisyon. Kaya, napakadelikado ng kanilang posisyon. At ang Panginoon mismo ay malapit na silang i-give up. Hindi pa naman give up, pero nasa bingit na talagang i-give up na sila ng Panginoon. Amen. The Lord Jesus gave a further word in Matthew 9:13. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I did not come to call the righteous but sinners. So dito may awa pa ang Panginoon sa kanila. Hindi nung sila ay ganyan ang kanilang ginagawa, hindi sinabi ng Panginoon, huwag ko na lang kayong pansinin. Ano ba kayo? Ang dami naman mga taong kailangan ako. Ang dami kong pasyente rito. Pero kayo, go na lang kayo. Hindi. Yung awa ng Panginoon, ang taas. Pansinin niyo, sabi niya sa mga taong ito, go and learn what this means. Ano ba sinabi ng Panginoon? Siya ay isang manggagamot. At ang mga taong ito ay mga pasyente na kailangan ng healing. So yung sinabi ng Panginoon na yan, sabi niya, matuto kayo mula dito. Ang akala nyo, magagaling kayo, parang feeling nyo, alam nyo na lahat. Pero matuto kayo sa sinasabi ko. No, dapat kinonsider nila na anong sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, yung mga tao na yan ay mga may sakit dahil makasalanan sila. Kami ba, ako ba, makasalanan din? Kapag tinanong mo, yung tanong na yan, ako ba ay makasalanan? Madali mo matutuklasan na makasalanan ka rin. At dahil makasalanan ka, may sakit ka. At dahil may sakit ka, kailangan mong Panginoon bilang manggagamo. Kaya sabi ng Panginoon, learn, matuto kayo. At ito pa, sabi ng Panginoon, I desire mercy and not sacrifice. Diba? I desire mercy. I did not come to call the righteous, but sinners. Matuto kayo dito. Anong gusto ng Panginoon? Anong gusto niya? Mercy. Pag nadinig mo yan, diba? Ano iisipin mo? Nakakaawa ba ako? Meron bang situation sa buhay ko na ako ay nakakaawa? Bibigyan ka ng liwanag ng Panginoon upang makita mo gaano kakaawa-awang tao. Ano ba yung sinasabi na hindi naman sacrifice ang kailangan niya? Kasi yung konsepto ng tao, pag ayos siya, ang iniisip niya, gagawa siya para sa Panginoon. Gagawa siya ng mga sacrifice. Magbibigay siya. Gagawa siya ng mga kung ano-ano. Parang tinutulungan niya yung Diyos. Parang may mga binibigay siya sa Diyos. No, yan ay sacrifice. No, kung tutusin, nakakita ko ng mga tao, hindi naman talaga believer at hindi rin totoong nagmamahal sa Panginoon. Pero gumagawa ng mga bagay para sa Diyos. Meron pa nagtatayo ng ng mga gusali para sa Diyos. Merong isang kilala kami noon. Nagtayo pa ng simbahan para sa Diyos. Ang laki ng ginastos niya. Nagtayo ng simbahan. At alam ko si Mrs. C. Mrs. Henry C. Nagtayo ng malaking katedral yan. Yung may-ari ng SM. Ang may-ari ng SM ay si Henry C. Pero yung asawa niya, kasi sobra silang yaman, nagtayo ng malaking katedral para ibigay sa Katoliko. Nanampalataya ba siya sa Panginoon? I doubt. Pero nag-sacrifice ba siya? Yes, nag-sacrifice siya. Pero ano sabi ng Panginoon? I desire mercy and not sacrifice.
Na ang ibig sabihin, hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko ay ang awa. Ang kailangan mo ay ang awa na ibibigay ko sa iyo. Di ba? Kaya, learn from this. Matuto tayo, mga kapatid. Matuto tayo na harapin ang ating sitwasyon, ang ating pangangailangan. Huwag mong maliitin at tignan yung mga tao na mga maliliit, mga taong nagdudusa dahil sa kanilang kasalanan. Tignan mo yung sarili mo. Tignan mo. Kaya sa panahon ng judgment, meron lang isang word. Okay. Isang dahilan. Bakit ang tao ay tatanggap ng walang hanggang kapahamakan? Yan ay ang unbelief. Unbelief. Yan ang unique na kasalanan ng tao. Ano ang ibig sabihin ng unbelief? Hindi naniwala. Di ba? Hindi siya nanampalataya. Hindi niya nakita na ang Panginoon ay manggagamot na pwede siyang pagalingin. Hindi niya nakita. Kaya hindi siya nanampalataya. Dahil sa kanyang unbelief, napahamak siya sa walang hanggang kapahamakan. Yan ang problema. Learn, sabi ng Panginoon, learn from this. Manggagamot ako. Sabi niya gano'n. Dumating ako para pagalingin itong mga taong ito. No, ang gusto ko ay magbigay ng awa. Hindi ko kailangan ng mga sacrifice. Mga kung ano-anong gusto niyong ibigay sa akin. Ang gusto ko, tanggapin ninyo ang aking awa. Bigyan ninyo ng pagkakataon na pagalingin ko kayo. Maski ngayon, maski believer na tayo. Sa akin, kailangan pa rin natin ang Panginoon. Para pagalingin tayo. Ang dami nating problema sa buhay natin. Hindi naman problema na madalas iniisip ng tao. No, ang akala nila ang problema dahil wala tayong pera, mahal na naman yung mga bilihin, mahal na naman yung gasolina. Hindi yan. Maski na marami kang pera, may problema ka. Kailangan mo ng Panginoon para pagalingin ka. Diba? Kaya wag tayong bulag tungkol sa bagay na ito. Amen. Amen. The self-righteous Pharisees were confident, that they knew all things concerning God. In order to humble them, the Lord told them to learn more. Self-righteous men do not like to receive mercy or grace from God. They prefer to give something to God. This is contrary to God's way in His economy. Just as God's desire to show mercy to pitiful sinners, so He wants us to show mercy in love to others. So mayroong isang aspect dito na dapat maging katulad din tayo ng Panginoon na may awa sa tao. Huwag natin silang kondenahin. Meron din tayong awa sa tao. Kung nakikita natin ang mga kahinaan ng mga tao, ituring natin ito na karamdaman na kailangan nila ng Panginoon upang sila ay mapagaling. No? Kaya isang aspekto na pinapakita dito, kung paano ang Panginoon ay naawa sa mga tao bilang isang manggagamot at tinuring niya ang mga tao na hindi naman dapat hatulan. Kailangan maging ganun din yung ating kaugalian sa kapwa natin. At ang pinakamainam na tulong na may bibigay natin sa kanila, siyempre, ang dali ng ebanghelyo sa kanila. Sapagkat ang Panginoon, bilang manggagamot, ay ebanghelyo. Ang ibig sabihin ng ebanghelyo, mabuting balita na kung saan si Kristo ay manggagamot, nandito ngayon upang paggalingin kayo ng mga makasalanan. Kaya, tanggapin nyo ang kanyang pagpapagaling sa pamamagitan ng pananampalataya. So, naging gospel ito. So, kaya dito, ang problema ng mga tao ay confident kasi. Confident sila na marami na silang alam.
Oo. So marami mga sitwasyon ganyan eh. Magpipreach kami ng gospel, ang sasagot, Bible yan. Nabasa ko na yan eh. Oo, mga ilang years ago, nabasa ko na yan. Pero ako, minsan sinasabi ng mga tao sa akin yan, nabasa ko na yan. Hindi ako naniniwala na basa na nila. Pwede nakabasa sila ng konting part. Pero hindi ako naniniwala na basa nila yung buong Biblia. So yun yung ano ko. Pero yan ay madalas pang ano sila, pagmamalaki na alam nila yung Bible. Alam mo ba yung Bible? Kung alam mo yung Bible, ay hindi ganyan yung buhay mo. Kaya ang mga tao, gusto niyang maging mapagmalaki. Ang mga nagmamalaki, kadalasan, ay mga taong hindi nila kailangan ng Diyos. Mas maganda yung mga taong humble na tinuturing nila na kailangan nila ng Diyos. Kaya, di ba, sinasabi nila sa atin, yung knowledge pop up, ang kaalaman ay nagtataas sa tao. O ganon. Although, magkaroon ka ng kaalaman, pero makita mo na anumang kaalaman na meron tayo, kailangan pa rin natin ang Panginoon. Kaya pinagwikaan niya yung mga magagaling. Sabi niya, pumupunta kayo sa scripture o nagbabasa kayo, pero hindi kayo pumupunta sa akin upang magtamo kayo ng buhay. So pinakita niya yung dalawang uri ng tao. Isang pumupunta sa kasulatan, pero hindi lumalapit sa kanya. So ano yung sitwasyon nila? Wala silang buhay. Anong meron sila? Kaalaman. So yung mga ganyang tao ay nagiging self-righteous. So hindi rin maganda na palagi kang pumupunta sa Panginoon, hindi ka pumupunta sa Scripture. Diba? Ano mangyayari dyan? Wala kang alam. At dahil minsan wala kang alam, hindi rin nagiging maayos ang buhay natin. Kaya ang Biblia ay nakakatulong upang tayo ay magkaroon ng kaalaman. Pero ang pinakamahalaga, pumunta ka sa Panginoon para sa kanyang paggawa. Lalo na ang biyaya. Binanggit dito na gusto ng Panginoon na igawad niya ang kanyang kaawaan at bigyan tayo ng biyaya. Ang biyaya ay ang sistema na kung saan ang Diyos ay gagawa sa buhay natin. Hindi tayo ang gagawa, kundi ang Diyos mismo ang gagawa. Amen. There is none righteous, not even one. All the righteous are self-righteous, as were the Pharisees. The King, the Savior, did not come to call this, but sinners. The Pharisees were proud of their knowledge of the Scriptures, and they thought that they knew the Bible very well. But here the Lord Jesus told them to go and learn something. To learn the meaning of the word, I desire mercy and not sacrifice. Amen. So lahat ng tao na nagsasabing siya ay matuwid, yan ay self-righteous. Ang ibig sabihin, ikaw lang ang nagsasabi na matuwid ka. Kung tutusin, hindi ka talaga matuwid. So, ganun ang sinasabi ng mga Fariseo. At sila ay naging mapagmataas dahil sa kanilang kaalaman sa kasulatan. Maalam sila. Alam talaga nila yung Biblia. Pero ganun pa man, nagpapakita na may kulang ang kanilang kaalaman. Kaya sinabihan sila ng Panginoon, mula sa kanyang salita, go and learn. Matuto pa kayo. Ano ang kailangan matutuhan nila? Na itong Panginoon, ang kanyang kagustuhan ay kaawaan, hindi ang sacrifice. Na ang ibig sabihin sa kanya, ekonomiya, ang ekonomiya ng Diyos, ay hindi ang tumanggap ng bagay mula sa Diyos, ay mula sa tao. So sa ekonomiya ng Diyos, hindi desire ng Diyos na tumanggap ng mga pabor mula sa tao, kundi ibigay ang kanyang awa at blessing at biyaya tungo sa mga tao.
So, ganun ang ekonomiya ng Diyos. Anong ekonomiya ng Diyos? Ang isagawa ang kanyang sarili tungo sa tao. Yan ang ekonomiya ng Diyos. Kung hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon na gumawa sa buhay mo, bigyan ka ng biyaya, pagalingin ka, transformahin ka, tustusan ka ng buhay at espiritu at mga kalakasan at kayamanan na nanggagaling sa tres unong Diyos, wala ka sa ekonomiya ng Diyos. Wala ka sa ekonomiya ng Diyos. No? Kung ang iyong puso ay nagnanasa lang na gumawa at mag-isip ng ano ang pwede mong gawin para sa Diyos, yan ay relihiyon. Relihiyon yan. At yan ay hindi makakatulong sa iyo. Sapagkat tayo ay liko at hindi naman talaga matuwid. Diba? Kaya matuto tayo. Kailangan alam natin ang ekonomiya ng Diyos. At palagi nating tandaan na sa loob ng ekonomiya ng Diyos, siya ang gagawa para sa iyo. Sapagkat ikaw ang may kailangan. Hindi siya ang may kailangan. Ikaw ang may kailangan. Dahil hindi ka matuwid eh. Kaya may kailangan ka. May sakit ka, kaya may kailangan ka. Makasalanan ka, kaya meron kang kailangan. At siya ang tutulong sa iyo. At siya ang magbe-bless sa iyo. Pero kung sinabi mo, hindi, matuwid ako, marami na akong alam. Paano siya makakagawa sa iyo? So, kailangan din ng Diyos o ng Panginoon ng tamang attitude ng tao. Hindi ba? Kung ang tao hindi mananampalataya, hindi siya maliligtas. Kung hindi siya magsisisi, hindi siya maibabaling sa Panginoon. Kung hindi niya makikita at aaminin na siya ay may sakit, hindi siya mapapagaling. Kaya mahalaga ang ating pagtugon sa Panginoon. No? Kaya nakita natin dito ang problema ng mga Pariseo. Amen. Amen. So the Lord seemed to be telling the Pharisees, you Pharisees are self-righteous and you condemn these people without mercy. But God desires mercy. Now is the time for me to exercise God's mercy upon these pitiful people by being a physician to them. I am not here as a judge. I am here as a lovely physician, taking care of their problems, and now I am healing them. Amen. So yan yung malinaw na sitwasyon. Oo. Na kailangan maawa ka sa tao, mercy, at maawa ka rin sa sarili mo. Sinong kakaawaan ko? Sarili mo, kaawaan mo. Kasi kawawa ka. Pitiful ka eh. Kaawaan mo yung sarili mo. At kung natuto ka maawa sa sarili mo, maaawa ka rin sa iba. Sabagat kung tayo ay nagmamalaki at tinuturing na tayo ay makatwiran, ang meron tayo ay self-righteousness na hindi makakapagligtas sa atin. Pero kung tinuturing natin, okay, na tayo ay hindi matuwid, may sakit, makikita mo rin yung sitwasyon ng iba. Paano nagiging blessing tayo sa mga tao? Sabagat nakita natin yung sarili natin na may pangangailangan. At lagi natin nakukonsider kung ano yung kailangan natin, kailangan din ng iba. Hindi ba? Bakit ka nagpipreach ng gospel? Sapagkat tinanggap mo ang Panginoon at nalaman mo na kailangan mo siya. At dahil dyan, nagkaroon ka rin ng puso para sa ibang tao. Kaya yung mga tao na unang nakita ang sitwasyon nila, naawa sila sa sarili nila, maaawa din sila sa iba. Amen. Blessed are those who do not think that they are righteous, but who recognize that they are sinful. The reason for this is that the Lord did not come to call the righteous. He came to call the sinners. Blessed are those, ganda nito, who do not think that they are righteous, but who recognize that they are
sinful. So napaka-bless mo pag na-consider mo, na ituring mo na hindi ka matuwid at ikaw ay makasalanan. Napaka-bless mo na nakita mo yan. Diba? Panginoon, hindi ako matuwid at ako ay makasalanan. Naku, sabi ng Panginoon, tama ka. So mula ngayon, gagawa ako sa buhay mo. Kasi nakita mo ang malaking pangangailangan ng paggawa ng Panginoon. Pero kung tinuring mo sarili mong righteous, anong meron ka? Self-righteous. At ito ay hahadlang upang ang Panginoon ay makagawa sa buhay mo. Kaya mag-ingat tayo. Minsan, maski yung condition natin bilang believer, huwag mo sabihin na lumago na ako, na perfect na ako. Na, Panginoon, na-transforma na ako. Mag-ingat ka dyan. Baka huminto ang growth in life mo. No? Baka huminto ang gawain ng Espiritu upang ikaw ay matransforma. No? Walang nagsabi ng ganyan na mga spiritual na tao. Si Paul, sinabi niya, natapos niya yung kanyang takbuhin. Pero ito ay nangyari nung malapit na siyang mamartir. Malapit na siya mamartir. Nasiguro na niya yan. Pero tayo, di ba? Maging si Brother Lee, sa kanya mga huling panahon, bagamat sa pananaw ng marami, mature na siya, hindi niya dineclare yan na ako po ay na-transforma na, ready na po ako mag-go. Hindi niya sinabi yan. Di ba? Kaya, ang pagiging humble ay blessing. Ang isang pananaw sa sarili na hindi pa tayo wasto ay blessing din. Ang taong nakakakita sa kanya mga pagiging hindi perfect ay blessing din. Blessing yan. Hindi naman natin sinasadya, pero ito ay blessing. Alam nyo, lahat ng mga problema, karamihan ng mga believer, ay yung tinuring nila yung sarili nila na ayos na sila, perfect na sila, matured na sila, transformed na sila. Oo, kapag inisip mo yan, magkakaproblema ka, delikado ka. Kaya, ang Panginoon, ang tuloy-tuloy na physician natin, araw-araw, Lord, eto na naman ako, pupunta ako sa iyo, doktor kita. Suriin mo ko, Lord. Ibigay mo yung liwanag mo. At patuloy kong bigyan ka ng pagkakataon sa gawa ang sarili mo tungo sa akin. Amen. Okay. Amen. So do not consider yourself to be righteous. Rather, you must realize how sinful you are. If you consider yourselves as sinners, then you are ready for my coming. Amen. So, maganda ito, itong MR natin ngayon. Tuloy-tuloy na meron tayong isang damdamin na kailangan natin ng Panginoon. Amen. Lord Jesus, salamat Panginoon. Ikaw ang aming manggagamot. Kami mga tao na punong-puno ng mga sakit, karamdaman, at mga taong hindi righteous. Panginoon, kaawaan mo kami. Gumawa ka sa aming buhay. At gawin mo rin kami mga taong mayroong puso na mag-alaga ng mga tao na katulad din namin na makasalanan. Salamat, Panginoon. Amen.